grupo ng mga atletang Pinoy mula sa paligsahan sa larong football sa South Africa. Ang mga atleta ay mga dati pong batang lansangan. Nakatutok si Cedric Castillo. Hindi tulad ng mga Pilipino na panatiko sa basketball, football ang mas kinababaliwan ng mga bansang tulad ng Brazil at maging ng South Africa na host country ng 2010 World Cup. Kaya naman isang malaking karangalan para sa atin ng talunin ng mga batang miyembro ng Team Philippines ang dalawang bansang ito sa katatapos lang na 2010 Street World Cup na ginanap mismo sa South Africa. Espesyal sa dahilan na unang-una ang Philippines naman ay hindi naman gaano noted sa football. Bagamat bigo ang ating koponan na masungkit ang Championship Cup na inuwi naman ng bansang Tanzania, powerhouse lineup ang nakabangga ng Team Philippines sa consolation tournament na World Shield Cup kung saan git-gita ng naging laban nila ng hometown team. Bagamat unang naka-score ang Africa ay sa dahilan na yung will ng mga bata ay nandoon, kaya sila ay humabol na hanggang naging score ay 2-1 ang score. Matataas po, mga 5-5, mga gano'n. Nasinda ka ba? Noong una, pero nung nasa game na, doon na yung lakas ng loob. Yung Philippines po, favorite doon. Tapos South Africa, nasa South Africa po kami. So parang hindi alam ng crowd kung saan sila pupunta. Pero bukod sa husay ng ating mga pambato sa larong football, sandata rin daw nila ang alaala ng kanilang pinanggalingan. Ang mga kampyong ito kasi, dating mga batang lansangan. Malayong malayo na. Parang marami na akong nakamit, ganun. Tapos, very thankful ako sa mga taong tumulong sa akin, lalo na yung institution ko. Kaya kahit sa murang edad pa lang, tila alam na ng ating mga kampyon ang sikreto ng tagumpay. Ang pagiging positibo at determinado, anuman ang sitwasyon sa buhay. Iangat nila yung sarili nila na para mabago. Tsaka magkaroon ng pagkakataon na maging katulad namin. Na nanggaling sa ganun, na umabot sa ganitong buhay na naging isang atleta ng Pilipinas. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Hinamo ni dating Chief Justice Artemio Panganiban si Pangulong Arroyo. Huwag na siyang magtalaga ng susunod na Chief Justice. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Kontra si dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban sa desisyon ng korte na payagan si Pangulong Arroyo na mag-appoint ng bagong Supreme Court Chief Justice kahit pa may election ban. Sa eksklusibong panayam kay Panganiban, hindi raw miminsang sinabi ng Korte Suprema na bawal mag-appoint ng isang Pangulo habang may election ban. It goes against history, against jurisprudence, against tradition, against practice. Even by President Marcos. President Marcos respected the ban. 1962 unang kinaharap ng korte ang issue sa kasong Aytona versus Castillo. Dito, isang araw bago matapos ang kanyang termino, inappoint ni Pangulong Carlos Garcia si Dominador Aytona bilang ad interim governor ng Central Bank. Midnight appointment ang tawag dito dahil kinabukasan manunumpa na ang bagong halal na Pangulong si Diosdado Macapagal, ama ni Pangulong Gloria Arroyo. Pinawalang bisa ni Macapagal ang appointment ni Aytona at kinatigan siya ng Korte Suprema. Tila pananabotahing araw ang mga midnight appointments. Sa Constitutional Commission para buuin ang 1987 Constitution, ipinasama na ni CONCOM member at dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. ang appointment sa korte sa election ban. Noong 1998, sa isang desisyon, tahasang sinabi ng Korte Suprema na bawal ang appointments maging sa hudikatura kapag may election ban. Noon kasi tinalaga ni dating Pangulong Ramos sina Mateo Valenzuela at Placido Vallarta bilang mga hukom ng Regional Trial Court habang may election ban. Pero ipinawalang bisa lamang ito ng Korte Suprema na kinabailangan noon ni Panganiban at ni Supreme Court Chief Justice Renato Puno. The ban applies not only to the judiciary, but to the Supreme Court specifically. And I still believe we were correct at that time. Aminado si Panganiban tila apektado raw ang kredibilidad ng Korte Suprema dahil pinayagan ito si Pangulong Arroyo na mag-appoint ng bagong Chief Justice kahit pa may election ban. Our people cannot be blamed for perceiving the decision to be merely an accommodation to the president, to the present president, considering the circumstances.
Sabi ng palasyo, wala raw magagawa ang Pangulo kundi tuparin ang kanyang tungkulin. The Constitution requires that a Supreme Court justice be appointed within 90 days. She will do her part to ensure that one is appointed within 90 days. Pero sabi ni Panganiban, wag na lang daw sana. I think that she should save the court from further public ridicule and embarrassment. Previous Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, biik na merong 5 kuko sa bawat pa. Ang kampanya ni Senador Noynoy Aquino Solongo po na nauwi sa gulo na mag-away ang ilan niyang taga-suporta. Ang ilang mga lumayang dancing inmates ng